Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. me? It's about the You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. This- You are simplifying Session what is is a suspended for 1 minute. complicated Magandang araw po. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon patungkol dito ulit sa ating issue ng ating lipunan, lalo na ho dito sa ating kiniklaim sa ating West Philippine Sea at itong mga iba pa mga teritoryo. Dito po sa ginagawa na plenary session dito sa Senado, pagpatuloy natin itong ganap nila ni Pangilinan at saka ni Cayetano patungkol dito sa issue ng ating pagkiklaim dyan sa China. Ito po mga kababayan na short, diretso ko lang po dito. Ito ho, yung pinakita dito ay sa Malaysia. Bakit itong wala naman tayong reklamo doon sa taga Malaysia? Bakit panay ang reklamo natin doon sa China? Okay, paliwanag mo yun na Senator Cayetano. 5 yan eh. So anyway, sige, let's stop there. But the point I want to make, Mr. President, is kailangan natin magkaisa sa issue na to. Atin to. And some want to make it a political issue. Sila pro-China, kami anti. Hindi po. Pare-pareho tayong pro-Philippines. Pero may mga detalye na kailangan pag-usapan natin ng gusto. So I'll go straight to the resolution unless you wanna Yes, please. just react. Yeah. To the resolution, Mr. President, is it correct that ang pinagmulan nito ay yung presentation ni Commodore Tariela na may depiction in caricature or whatever the right name is of President Xi sa presentation niya? Ito ba yung pinagmulan nito? Hindi naman, di ba? Even before that. I think that may be one of the issues raised, but I don't think it began with that, Mr. President. No, Mr. President, because bago po yung yung Chinese ambassador eh. So all the disputes with the former ambassador, kung meron man, was covered by the 19th Congress eh. Kompleto naman tayo ng resolution eh. So lumala ito nung nagkaroon ng caricature regarding the president of China. So, asan yung side by side? Pakita mo. So, siguro ito question ko. Let's, with your permission, Mr. President, Senator Pangilinan, let's focus on Commodore Tariela muna, no? Let me state this for the record muna, ha? I don't doubt his patriotism. I don't doubt his contribution to the cause. At lahat ng ginawa niya na opisyal at tama, wala akong problema. Okay. This is one picture. Pero nasan yung picture ni Presidente na nung sa ASEAN ba yon or sa APEC? Hindi, yung nilapitan niya bigla si President Xi. Meron ka noon, di ba? Ito muna. Ano sa dalawa ang opisyal ng Pilipinas? Yung mag-usap tayo, magdebate, ipaglaban natin atin, pero sa simbolo ng watawat at sa simbolo ng Pangulo ng bawat bansa, cordial tayo, or ang official ba natin ay umikot tayo at gumawa tayo ng mga caricature at siraan natin ang image ng presidente ng kabila? Which is our official policy? If I may just clarify, Mr. President, because the mention of the caricature. Mr. President, according to the information, the caricature came out January 14. But even before that, Mr. President, I publicly came up with a statement expressing concern about the military exercises, live military exercises. Ang tanong dito, saan dito sa dalawa ang opisyal? Ito bang ginawa ni Tariela o ito bang ginawa ng ating Pangulong Presidente Marcos? Naku po, Pangilinan, simple lang ang tanong dito ni Cayetano. Pinakita niya yung picture. Saan ba dito? Ang matatawag natin ng opisyal.
Si Tarila ba nakasama itong presidente na ginawa niyang karikature o ito bang kay Presidente Marcos na nakipagkamayan sa presidente ng China? Ibig bang sabihin na pro-China na rin si Marcos? At itong si Tarila ay anti-China? Tarila, umayos ka nga eh. Di mo sinusunod yung kumpas ng amo natin. Kahit sabihin natin na hindi ko gusto yung presidente, pero presidente talaga siya. Pag sabi na ikaw Pilipine, o yun, alam kong sinong presidente, yun. Dala-dala din namin ang bandila ng Pilipinas at ikaw ang nakahawak ngayon sa bandila ng Pilipinas. Ang presidente ngayon, tapos ito ang katayuan ni Tarila. Naku pa, ang galing mo talaga Tarila. Ang sarap mo talagang ihalo sa ihalo sa simento, imasa dyan sa lubak-lubak na mga krasada. By China in the Taiwan Straits. That was in December. And there, Mr. President, I was called out by the Chinese embassy spokesperson saying, reminding me that I should respect the one China policy. And so, Kaya dapat sana man nagtatanong ka kung bakit nasabi ng Chinese ambassador yon. Gawa ng opisyal din natin, di ba? Porkit ba Pilipino, tapos China? Kahit sabihin natin na mali ang ginawa ng Pilipino, kakampihan pa rin natin? Doon tayo sa tama. Porkit ba tagapagsalita ng ganun, parang right hand ni Presidente Marcos kinakampihan na? Kaya dito malinaw, pinakita ni Cayetano, saan ba dito sa dalawa ang opisyal? Kanina ka pa hindi sumasagot ha? Tariela cannot be isolated, Mr. President. So, And therefore, if I answer Tinatanong lang nga, saan bang opisyal ito dalawa? Hindi na sinasabing isolated or ano ba? Hirap nito eh. Alam mo dito mga kababayan, mahirap talaga yung didipinsan mo yung yabang. Yung magdidipinsa ka ng isang mayabang, napakahirap. Napakahirap. Wala yung kaibahan sa magdipinsa ka ng isang sinungaling. Wala ka na ibang gagawin kundi magsinungaling. Itong mayabang yung didipinsahan mo, halo-halo na. Magsisinungaling ka o magyayabang ka pa rin, di ba? it is simplifying, Mr. President, the whole resolution into Tariela's statements. No, it's not, Mr. President. Na-trigger nga yun sa Tarriela, kaya may resolusyon kayo para suportahan itong sinasabi ni Tarriela. Kaya, sasabi ko lang dalawa lang yung pupuntahan mo magsisinungaling ka o magyayabang. one China policy later on and why you were called out. Because if you remember, the president himself was called out. Exactly. But not Mr. by President. because that's their duty. Well, and it is our duty to respond, Yes. Mr. President. Yes. Yes, it's your duty to respond, Mr. President. But To uphold the right, to uphold our independence, to uphold our freedom of speech, Mr. President. yes, Mr. President, but one of the red lines of China in their diplomatic relations with any country, including the United States, is the one China policy. That's why when the Speaker of the House of US went to Taiwan, they were called out. And there was no issue. Mr. President, and they called, I- Mr. President, let me finish. Yes, yes. They called, and there was a debate. When President Bongbong said we have to prepare, President BBM, nag-statement. So, wala namang issue Eto stand natin, eto stand nila. Except that, What's Mr. the President, issue there? my experience with Chinese statements, Mr. President, is that they tend to
they tend to be inaccurate, or they tend to make wrong, false accusations. Mr. President, I was chairperson of the Council of Asian Liberals and Democrats. Our organization was blacklisted by China. And the accusation was that the Council of Asian Liberals and Democrats, of which I was chairperson, was supporting Taiwanese independence, which was a lie, Mr. President. So I've had experience with Chinese public statements that are false because it serves their interests to promote their one China policy. We respect their one China policy. When I expressed concern about the live military exercise, I did not speak about Taiwan's independence, or I did not speak about, at least from my point of view, it had nothing to do with the one China policy. Bakit ka nga dumiretso doon? Yung one China policy, pagkakaintindi ko lang ha, kicks. Alam ka rin, hindi yung napunta ka ng Taiwan. Yung Taiwan, ang mainland yung China. Sakop pa rin ng China. Nagdidipinsa ka doon. Nagsusuporta ka doon. May one China policy. May pulisya nga isa lang ang China. Bakit ka napunta doon? Wala nga masama para sa'yo, pero masama para sa kanila. Di natin alam kung anong mga laman doon. Nalaman mo ba anong laman ng anong ibig sabihin ng one China policy? Di mo alam yung mga ilan pa pala yung mga sakop dyan sa ilang isla pa pala yung sakop na kiniklim natin na sinasabi natin na West Philippines Sea. Hindi mo pa alam. Yun pa kayang pulisya na ibang bansa? Kaya naban kayo doon. Kaya may mali kayong nagawa. Hindi ibig sabihin nun. Concerned that the live military exercises are creating tension and escalating tension in our region. There was no mention of one China policy, and then they come in and then remind me. No, Mr. President, that is a standard reminder because they consider Taiwan and the waters in between to be part of China. So, put it another way, Mr. President. Sa kainitan ng secession movement ng Mindanao, kung may statement ang isang opisyal ng China dahil nagpadala tayo ng military sa Marawi, hindi ba ang diplomats natin sa Beijing sasabihin din sa kanila, huwag kayong makialam. Kasi one Philippines to eh. Ang Mindanao ay hindi independent. Mr. President, I beg to disagree with the comparison. I think, again, ano yan, Hindi mo na-gets cakes. Kaya sinasabi nga na huwag kayo mangialam. Sa kanila yung mga exercise doon sa Taiwan, bakit alam ka doon? Ito nga ang sinasabi nga ni Cayetano. Halimbawa doon sa Marawi, di ba nagsabi din sa China, sinabihan din yung mga doon na huwag kayo mangialam, sa amin lang to. Yun ang ibig sabihin. Bakit yan napunta doon? Santol, Mr. President. Iba yung sitwasyon dun sa Mindanao. Iba naman ang sitwasyon dito sa Taiwan Straits, Mr. President. Hindi sinasabi ni Cayetano nga parehas. Pero magkakahalintulad. Hindi pwede mangingialam. Dahil ba nga ay ang Mindanao ay malapit talaga sa tawag natin, isang buo lang tayo na yung Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit isla-isla. Itong Taiwan, galing sa pinakalaking lupa na separate siya pabor sa Pilipinas. Ganun na big sabihin mo na hindi kaparehas, hindi comparison.
For example, we have about 200,000 overseas Filipinos in Taiwan. And so these live military exercises are a concern because an accident could lead towards, a shooting war, which we would, for the sake of our Filipinos overseas, we would like to ensure that nothing like that happens. No, I agree with you, Mr. President. And I agree with your statement, and I agree na sana hindi invade yung Taiwan. What I'm saying is it's the duty of their diplomats na sumagot. So if there were 200,000 Chinese in Mindanao, and we had live exercises, i-invade yung Marawi, yung ating diplomat ay aangal pa rin sa Beijing because it's their duty. Diba? But to move on from that, Mr. President, okay, going back to Commodore Tariela, sa resolution nyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng ambassador ng China sa DFA, official ba yan? Which is tama and normal. So, if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya on official time, will show this caricature. So my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama at mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements nyo, Mr. President. I have to admit that. Okay? Pero naghahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So we would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I No, ask them well, now, Mr. President, Mr. we beg President, to disagree. can you show the slide Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no. President. This- You are simplifying Session what is is a suspended for 1 minute. complicated international. I will speak after him. No, Mr. President, I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where Yes. where the point of the caricature is being Sir, Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs. You do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. That's why in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute,
si President Zelensky at President Putin if you put them on the same room, magkakamayan yan. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, dapat i-protest ng ating ambassador. At dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo personal. So I'm sorry I reacted because anyone who sees the caricature is that a flattering caricature. If I do that caricature to any world leader, kahit dito, di ba? The majority leader is smiling. The majority leader and I had we've known each other since 98. We've never argued with raising our voice. But umabot. I didn't even remember what I said. We apologized to each other. Bakit? Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero yung Yun. Dito sa puntong ito mga kababayan na maipakita lang, ang gusto lang dito ipalabas talaga ni Cayetano kung opisyal ba yung sinasabi. Saan ba dito sa dalawa ang opisyal? Para klaro. Dahil dito po mga kababayan, iba kasi pag isang leader magsasalita na, dito makikita natin dito sa kabila na nakipagkamayan itong presidente natin at saka ito si Tariela nakipagbardagulan. Anong matatawag sa ating pulisiya sa gobyerno? Diba? Nasaan yung demokrasya nga Walang problema tayo sa demokrasya. Freedom of speech, palabas tayo. Pero ibang usapan yon. Na pwede ka naman magsalita. Yung mga ginagawa dyan ni Tariela, walang problema yun pag ibang tao dyan gumagawa. O sasabihin dito na huwag ka magsuot ng uniforme ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil itong uniforme niya sa gobyerno yun Diba? Sinuot niya yung Pilipinas. Nagrepresentar din siya sa Pilipinas. Kaya dito, nagtataka si Cayetano, saan ba sa dalawa dito ang opisyal? Ito pang makipag-ayos ka? Makipag-ayos ka ng Pangulo ng ibang bansa? O ito bang isa na ipapahiya mo yung Pangulo ng ibang bansa? Kiko, madali lang intindihin pala yon. Yung itong sinasabi ni Cayetano, bakit hindi ka makaintindi? Dito sa Pilipinas na mali na nga brad mo, pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama brad mo. Mali Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na, tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor, he can be like Ronald Llamas and call himself Dalawa na kayo si Llamas. Halimbawa, gagawin mo yung Tariela, dalawa na kayo ni Llamas. Maging vlogger ka na rin. Dito po kababayan na, walang problema Pag halimbawa, ipapahiya mo yung isang tao, personal kang mananagot yan. Ipapahiya mo. Paparatangan mo lang yung ibang mga isyo yung isang tao.
Pero iba pag opisyal na talaga, galing sa gobyerno talaga ng Pilipinas, nagrepresentar sa ating bansa, napakadelikado yon, napakaingatan natin yon. Dahil gusto nating makipagkaibigan sa ating mga kapitbahay, wala yung kaibahan yun, may kapitbahay ka. Tapos yung, halimbawa, ako ang tatay, yung kapitbahay ko, parang ano to gusto ko itong makipag-iibigan ko na to dahil kapitbahay ko na to. Ikaw makipag-ayos ka doon, makipagkwentuhan ka ng maayos doon. Tapos yung mga ibang membro ng pamilya nagparinig na, sinisiraan yung sinisiraan yung kapitbahay mo na kinakausap mo, magkaayos kayo dahil kayo ay kapitbahay. Anong mangyari? Magtataka yung kapitbahay mo, saan ba dito yung totoo? Ito bang anak o ito bang ama? Cakes, madali lang intindihin. Ganun ko lang ipaliwanag na maintindihan. Iwan ko sa'yo. Political analyst, di ba? But when you're in uniform, the other countries will ask you, official ba yan? That's standard, Mr. President. Kaya tayo nagkakaproblema. Mr. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila, Yung ang nagtanong, walang problema. Pero ang problema dito, itong ginagawa ni Tariela. Ang bihira ka naman kay ko, oh. Yung tanong wala, pero ang issue dito, itong ginawa ni Tariela. ang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng state-controlled, China state-controlled media na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. So merong China, Xinhua News, andito si BBM, may caricature, andito rin. So maliwanag, Mr. President, na they too, through their official channels, Sir President. come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Panglinan, and dapat ina-advisean ng DFA ng tama, hindi po mangga sa mangga o atis sa atis yan. Communist countries, including Vietnam, Cuba, North Korea, pag news outlet nila, although alam natin in reality, may say sila, just like PTB4, in reality, hindi dapat, but in reality, kahit sinong administrasyon ay may say sa PTV4, is not considered track 1. Hindi siya track 1. So kung hindi ka track 1, pwede ka mag-caricature. Media yun eh. Kahit na alam ng Communist Party. So if our diplomat asks, is that official? Sasagutin ka, that's our news. Hindi kami. Which is deniable, Mr. President, and therefore okay lang. No, it's not okay lang. Well, It's not okay lang, Mr. President. Di mo na-gets, Kiko. Ang tanong dito, official ba? Alam mo natin ang media. Iba yung media, iba yung official. Wala yung kaibahan yun sa sinasabi, sa spokesperson natin sa itong Yusik ng PCO, si Castro. Di ba may ibang mga sinasabi doon sa ni Castro na wala na doon sa, labas na doon sa tungkulin niya? Walang problema yon. Dito lang sa, kumbaga sa Pilipino. Pero ito talagang para sa ibang bansa ang address. Kaya pakaingatan, ang tapang-tapang mo kasi Matapang ka doon sa China. Bakit wala kayong kibo doon sa Malaysia at saka sa Vietnam? Diba? Si Tarila, wala namang kibo dito sa Malaysia at saka Vietnam. Bakit nakatutok lang to sa China?
why It is the when we international- defend when our officials caricature, it's not okay. But when their state-controlled news caricatures, it's okay. No, Mr. President. There is an Ayun naman pala eh. So international... what's the issue? No, Mr. President, there's an international order in foreign relations. And when these countries that control Pasensya ka na, Cayetano, hindi alam ni Kiko yon. Hindi alam ni Kiko, ang tagal-tagal na naging senador ni Kiko, bakit hindi niya alam? Mr. Cayetano, bakit tinago mo na yung libro na binasa mo? Para makita naman sana dito ni Kiko, ang laki pa naman ng mata nito, bakit hindi na nakita? Saan mo ba tinago yung librong binasa mo? it is accepted that it is not track one. But when democratic countries have generals who do that, it Ito pang binanggit mo na track 1. Ano bang ibig sabihin ng track 1? Ito po mga kababayan, itong track 1. Pinakinggan ko itong track 1. Tapos tiningnan ko itong track 1. Anong ibig sabihin ng track 1? Itong sa government context, itong track 1 na sinasabi ay the government use track 1 usually means a primary or standard process set by law or policy. Ito bang mga media matatawag ba yung track 1 pag magsasalita? Di ba? Para pagkakaintindi ko dito, hindi eh. Dahil itong track 1, pag ihantulad ko to sa video editing, ito ang permirong track sa mga videos mo na nauuna. Itong pinakalamang. Kaya tinatanong dito, sino ba dito ang opisyal? Parehas sila eh. Dahil ito si tagapagsilita ito, si Tarila ni Marcos, di maging kung anong sinasabi ni Tarila, para ding sinasabi ni Marcos. Palibil sila, parehas din yung sinasabi kay Halimbawa, lagay natin dito din sa kabila si Claire Castro. Di parehas lang din. Kaya dito nga, ang punto ni Cayetano dito na napakasensitibo ito mga ginagawa nila, lalo na dito sa international na pulisya natin, sa pakikipagkapitbahay natin, sa pakikigkaibigan natin. Naghanap tayo ng paraan na magiging kaibigan natin dahil iniiwasan natin yung gulo, pero itong pinagtatanggol naman dito ni Pangilinan, suportahan itong pasimuno ng yung bang nagtatapang-tapangan ka. Tapos itong tapang mo hanggang dito lang, naghanap ka ng kakampi. Pag matapang ka doon, sagupain mo yung butirkanon doon. Para kang salmon. Pag binumba ka ng may agos dyan, lalangoy ka doon, pupunta ka doon. Ano kaya itsura ni Tarila, Bubumbahin ng tubig, tapos sasalubungin niya yung tubig, tapos para siyang salmon. Kita mo yung salmon, makikita natin sa mga videos, di ba yung salmon? Swim against the current, parang ganun. Pwede kaya? Nagmumukha tayong childish at bata, nasisira po ang kredibilidad mula sa Pangulo hanggang sa Secretary of Foreign Affairs. Correct! Yun ang ibig sabihin, Kiko. Hindi mo pala na-gets? Ito nga ang problema. Ang problema po dito ni Cayetano. Ito nga ang libro na binasa ni Cayetano. Saan kaya ito tinago niya? Bakit hindi makita ni Kiko? Diba? Nagiging isip bata parang bata. Ngaw, naghanap ng
kakampi, naghanap ng anong tawag sa Tagalog yung ano? Sige tuloy. Papaya na ginagawa ng state news, tayo napapahiya. Kasi walang maniniwala na gagawin ng general yan at hindi siya ipagsosorry tapos sasabihin hindi siya opisyal. Well, again, Mr. President, if taken in isolation, and that's the difficulty here, the good senator is taking it in isolation. That was January 14. December pa lang, pinuntirya na ako. Si Senator Risa Ontiveros, the same. Nung nag-statement ang Hindi naman yung makapagkunan ng base si Ontiveros. Kahit pa anong ipapakain dyan, basta against sa China, basta makaepekto sa mga Duterte, lalaban yun. Alam mo natin, yung sinasabi si Reza na hindi ko maniwala dyan, parehas kayo ng motibo. Parang kinukondisyon nyo na nga, guluhin natin to. Sinasakyan ninyo para magkagulo. Sa totoo lang, kakalabanin ng China. Dahil nasa isip ninyo, si Sara Duterte, ang makakalaban nyo sa darating na halalan, ikukondisyon na ninyo doon. No? Ito, pro-China to si Duterte. Tingnan mo yung mga ginagawa sa China, di ba ikasisira ng Pilipinas? O di ba, yun ang pakay nyo? Alam mo namin yun. Unahan na namin kayo. Kami mga Duterte supporters, advance din kami mag-isip. Pero mag-isip kami na hindi mapapahamak itong bansa natin. Maghanap kami ng paraan na maisaayos. Ayaw namin ng gulo. Iba kasi ang punto dito gusto nilang gulo dahil sasakyan nila para magkaroon sila ng interest na sila ang makinabang. Ayaw nila umangat ang sambayanan ng Pilipino pero laging ginagamit nila sambayanan pero tingnan mo yung ginagawa nila. Para ba yun sa Pilipino? Hindi. Para ba yun? Hindi. Para sa kanila yun. Sinisiraan na nila ang China. Hanggang magagalit ang China, ididikit kayo. Kita nyo ha? Ito ang China, ito ang supporter ni Sara Duterte. Halimbawa si Sara na maging presidente, mas malala pa dito ang mangyari. O di ba? Kaya ngayon pa lang, ito na ang gagawin natin. Gagawa na kami ng batas, itong resolusyon para mapigilan. Alam mo natin yung mga drama-drama ng propaganda ng mga kakaliwa at saka itong mga pinklawan. Alam mo na ito, sus nako po. Basang-basa na yung mga movement ninyo. Lalo na ngayon, papa-impeach pa nyo ang aming mahal na vice presidente. Sige, tuluyan nyo yun kung kaya ninyo. Linilin na nyo kami dito sa issue dito. Simple lang ditong illustration ni Cayetano pero ayaw pa rin intindihin dito ni Kiko. Gusto talaga nila, ipipili talaga nila ang China. Mali talaga ang China. Pero tingnan mo yung mikropono na hinahawakan ni Kiko, di ba? Made in China yon. Kung napapanood niyo yung una kong video dito mga kababayan, di ba? Doon pa sila pagkatapos nila ng sagutan ni Marcolita, doon sila kumain sa Chinese restaurant. Kita mo? Diba, lang sila Magkikita natin, maintindihan naman natin na wala naman talaga yung sabi natin personalan. Pero ginagamit nila ito bilang pakondisyon doon sa utak sa mga tao para mailaso nila na mali talaga ang China. May mali talagang ginagawa sa Pilipinas ang China.
Kahit sa dami-dami ng mga magagandang bagay na naidulot ng China para sa Pilipinas, mali pa rin ang nakikita doon sa China. Yung proyekto ng China na ginawa doon sa Davao na inangkin ni Bongbong Marcos. Mali pa rin ang China. Mali ang China. Bakit naman sa Davao talaga ilalagay? Bakit hindi sa Ilocos linalagay yung proyekto na yon? Ay, nako. And Congressman Jokno, tinira rin. So, itong Si Jokno, Delilah, walang kwenta yon. Wala naman ibang gagawin yun si Jokno, si Delilah. Walang iba yon. Bakit andyan sila? Alam mo, Kiko, bakit andyan kayo? Nakaposisyon kayo para mapigilan ninyo si BP Sara para sa 2028. Bakit kayo andyan? Hindi naman talaga serbisyo ng taong bayan ang pakay ninyo dyan para man lang maharang ninyo ang Vice Presidente ngayon na hindi makatakbo sa 2028 para maipatuloy pa nyo ang kagaguhan nyo sa ginawa sa bansang Pilipinas. Yun naman talaga ang totoo. focus on Tariela because nagre-reklamo on China, it does not present the entire picture, Mr. President. Mr. This President, resolution would not have happened if it was just Mr. Tariela, Commodore Tariela, they were Doon nga nag-umpisa, kapag wala yung statement o pag wala yung ginawa ni Tarila, walang issue ngayon. Bakit mo naman sasabihin na wala dito, hindi nakadikit sa Tarila? Wala dito ang karikature. Bubo ba kami? Hindi ba kami maintindihan na yung pakay ninyo? Ano si Cayetano dyan nakaharap mo? Bubo si Cayetano? Hindi nagis ni Cayetano? Ano ang laman sa resolusyon ninyo? Kahit hindi mo linagay, wala nakasulat yung pangalan doon. Mamaya, tatanungin ka, saan ba yung pangalan dyan? Kaya yun ang sinasabi ni, sa dulo nitong video, yun ang sinasabi ni Marcolita. Para tayo nasa eleksyon dito, buboto tayo na wala naman tayong kandidatong nakikita. O, diba? Mr. But precisely, it is a systematic propaganda campaign to discredit our public officials, to discredit our armed forces, Mr. President. Ganyan ang style. And the statement of the DND, if you look at it, if you read through it, they were saying, and they condemned the lies. Mr. President, they described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagrereklamo sila dahil dito sa caricature. Sana naman medyo patas tayo dahil dito naman tayo sa atin, Mr. President. Suportahan naman natin yung ating Coast Guard. Sila ang tumataya dyan eh. At suportahan natin ang DND at ang ating men in uniform. Yun ang ating Mr. President, kagustuhan para maipasa itong resolusyon na ito that we stand behind our men in uniform. We oppose and we condemn the lies, the disinformation. Kahit ba may mali, suportahan, yung mali mo, haluan mo ng tama, hindi ibig sabihin na itong mali may isama sa tama. Kaya nga, gusto dito ni Cayetano, yung susuportahan niya yung tama. Pag yung mali, mali talaga. Hindi pwede na ihalo mo sa tama, yung mali, magiging tama rin. Kung sabihin na lang kahit mali, pwede. Hindi ibig sabihin nun, huwag mong ihalo. Kaya ang gusto dito ni Cayetano, kailangan specific. Saan ba dito? Kanina pa to pinakita itong illustration. Saan ba dito? The maligning being undertaken by China against the senators, against congressmen, against our men in uniform. Mr. President, ganun lang kasimple ito. Hindi na dapat pinahaba pa at pinatatagal pa to, Mr. President. Mr. President, that's his opinion that hindi to pwedeng pahabain. This affects OFWs. This affects our
ailing economy. Correct. These effects are being a Christian nation. Correct. This affects moral ascendancy. Hindi mo pwedeng sabihin dahil mali kayo, mali na rin gagawin ko. Dahil ang Coast Guard tama, yung isang general na ng bastos, okay. So I take offense sa sabihin, dito naman kayo sa amin. Protektahan nyo naman Coast Guard. Kailan namin hindi protektahan ng Coast Guard, Mr. President? Bingo. We are for the Coast Guard, Mr. President. But if one of their generals went over the line and did something that is wrong, childish, undiplomatic, reckless, unprofessional, Yun. it's also our duty. Did we file a resolution here to ask someone to correct him? Hindi po. Kasi hindi na namin kailangan ng rest back ng Senado. Pag kami nakakapag-debate sa Russian ambassador, American ambassador, hindi namin kailangan rest back ng Senate. Especially kung tama kami. But what we're asking sa resolution to is rest back ng buong Senado. Which Kaya itong ginawa nito kasi nagpahaba ito si Tariela, naghanap ng kakampi, gusto ding re-raise back gagamitin itong Senado para rumisback. Mali o, yun ang punto dito ni Cayetano, mga kababayan. Pag matapang ka, di panindigan mo yung tapang mo, hindi mo sabihin na, ito, naghamon ka dyan, naghanap, gumagawa ka ng mga bagay na ikakasama doon sa kabila, pagkatapos pagsisitahin ka, tatakbo ka doon, ito ang ano ko, kailangan natin na balikan nito sila. Naghanap ka ng kakampi para bumalik, para gumanti doon. Bakit di mo lang harapin doon mag-isa, Tadila? Humarap ka dyan sa mga isyonte ba yung hinaharap mo dyan? Nakawa ka na mikropono? Bakit hindi ka na lang magpunta doon sa West Philippine Sea tapos dadala ka ng megapon doon? Sabihin mo na lang, sa akin to, personal lang kita. Hindi na to official. Parang ganun. Para matapos na yung usapan kanina. Yun ang gustong ipalabas ni Cayetano. Na ano ba to? Official ba to o personal ko? Ganun lang kasimple, pero gusto dito gusto kasi dito ni Kiko Pangilinan, mga kababayan, na pag sabi nila nabutuhan na to, kung anong sasabihin na maniwala yung mga tao, pero mali ho sila. Dito si Cayetano, mabusisi to. Kailangan to tinitingnan, iniintindi, bawat detalye, bawat konteksto doon sa mga binabanggit, doon sa mga isyu na nais na pag-usapan nila. Palakpakan natin, Senator Cayetano. Galing dito. Kaya ito si Senator Cayetano, sayang to magiging vice presidente lang. Sayang to magiging tamang-tama to dito sa posisyon ng senador. Marami namang bumabatikos dito kay Cayetano, lalo na sa 10,000 pesos. Kung ano bang issue yun na namibigay siya ng 10,000 pesos. Ingit-ingit yung mga taong hindi na pagbigyan ng 10,000 pesos. Akala nila ganun lang kadali eh. Kaya patuloy muna natin. because hindi tayo magkasundo dyan. So tingin nyo tama, bahala kayo. Because may mga anak kayo, may mga apo, tayong lahat. Dadating tayo dyan. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Anak, okay lang mangbastos kasi mas bastos sila eh. Anak, okay lang magbully kasi mas bully sila. Ako, hindi ko sasabihin yon. Ako, sasabihin ko, At di yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi mo, Mr. President. And I'm No, not Mr. Yun, bingo. Hindi yun. Yun na. Kaya ginakampihan mo yun eh. Kaya sabi kaya dito makikita natin, mga kababayan, napakagandang paliwanag dito na Cayetano, yung mga salitang kalye, salitang mga lingwaheng pangkanto, na itong pinakamababang uri ng tao, maintindihan talaga. Kaya dito, mga kaibigan, ilalagay ko dito sa baba yung link sa video nito, doon niyo panoorin na tapos ito at maintindihan niyo talaga anong ibig sabihin nila doon sa mga pakay nila. Sa atin lang dito, balagbagal lang natin dito, hindi naman tayo dito opisyal, kundi nangangawa man lang tayo. Pero salamat na rin tayo na mayroon tayo mga senador na ganito na handang magpaliwanag
nadadamay ho tayo dahil dito din sa mga bubong senador. Pasalamat rin dito sa mga bubong senador dahil pag ito sila'y matalino, hindi na talaga mag-explain dito si Cayetano. Kaya sa kabubuhan nitong isang Kiko dito na hindi marami palang bagay na hindi siya alam, na wala siyang alam, pasalamat tayo dito ni Senator Cayetano na marami siyang alam, marami siyang nababasa na isinishare niya para hindi lang para doon sa mga kapwa na senador at saka para din natin sa bayan na Pilipino. At hanggang dito lang po mga kababayan, ito po si Rene Bay. Hanggang sa muli sa sunod na video, kita-kita ulit tayo.